Let's talk about grief. Marami sa atin ang hindi alam kung paano iproseso ang labis na kalungkutan pag tayo ay nawalan ng mahal sa buhay. Sometimes, we are overwhelmed by this feeling dahil ang iniisip natin ay kung ano na ang gagawin natin sa puwang na minsan kinalalagyan ng ating minamahal. Some people try to suppress their feelings, and others even try to hide from their peers, relatives, or even their spouses and children when they want to vent out and cry. Ang masasabi ko lamang po ay there is no exact time frame or even a deadline for your grieving. It will take time, and so you should take your time. If people ask you how you are regarding the loss of your loved one, it's okay to be vulnerable sometimes. And it's okay to admit to them that you're not over grieving yet. It's totally okay to grieve. You can cry and talk about them as much as you want, as long as huwag naman sanang umabot sa point na ikaw mismo ay nawalan na ng gana na ipagpatuloy ang buhay mo. Yes, iba-iba po tayo ng proseso ng pagdadalamhati. Meron po sa ating kalaunan ay tumitigil na lang sa pag-iyak. At meron din naman po sa ating umiiyak na lang sa tuwing naalala nila ang kanilang minamahal kahit lumipas na ang maraming taon. And I just want you to know that not crying for them does not mean forgetting about them. If ever naman po, ikaw yung tipo ng tao na nahihirapan ng unawain ang iyong nararamdaman, o kaya naman ay nahihirapan ka ng gampanan ang iyong tungkulin sa sarili, sa pamilya, sa trabaho, o kaya sa komunidad, seek help from a mental health care professional. Sana ay sa tulong ng video na ito, natutunan mong your feelings are valid at ang grief o pagdadalamhati ay nalalagpasan. If you appreciate this kind of content, please give it a like, share it, and follow for more. Thank you.